Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Oh, sarap naman pakinggan ng mga ganyang klaseng palakpak at talagang ika nga nakakataba ng meron pa. Anyway, at isang maganda at masaya, maligaya at masaganang tanghalian para sa lahat ng ating kaibigan, kababayan at ka-BSC. Siyempre, lalo-lalo na kay Miss Angel. Angelica Paz. Happy Tuesday at more power po sa Double J. God bless sa inyong lahat sa BSC at keep safe po. Likewise, baka di ka ba naglalansa, don't skip your meal. Napaka-importante ng ating meal, ang pagkain, ika nga, huwag kalimutan, mawala na lahat, huwag lang pagkain. Dahil yan ay isa sa mga preventive natin para panlaban sa COVID-19. At siyempre, ang importante pa rin na sa araw-araw ng ginagawa na ating buhay ay yung ika nga, laging sumunod sa health protocols dahil yan ang pinaka mabisa na paraan para din na makaiwas dito sa nilalabanan natin na pandemic, yung pandemic yan. Pero kaya natin yan, hilas doon, tulong-tulong lang tayo at yung laging paalala natin sa lahat ng ating araw po ng Martes, siyempre, ika-25 at May 25 na. So yung sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan, yung araw na to, masasabi na yun ng lingkod, isang masaya at maligaya. Happy birthday, yan. At doon na rin sa mga nagdiriwang ng kanilang anniversary o kahit nasabihin natin yan ay hoursary, daysary, weeksary, monthsary o yearsary. Happy anniversary po sa lahat naman nagdiriwang ng mga kanilang anniversary ngayong araw ng Martes, May 25. Dahil lumalabas na 6 days to go. At panibago na naman buwan ang ating kakaharapin, ang buwan ng Hunyo. Pero ganun pa man, namingi ng dispensa inyong lingkod kung bakit wala po tayo kahapon. Gustuhin ko man, wala akong magawa. Dahil nagkaroon tayo ng failure sa ating network. Kaya hindi lang naman tayo nakakaranas na halos lahat. Siyempre, ganun talaga. Pero don't worry po, hindi mawawala yung lingkod. Andito pa rin at patuloy pa rin maglilingkod at maghahatid ng mga balita sa inyo dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Yan po. At para walang tampuhan, di sa mga nagdiwang ng kanilang karawan at anibersaryo kahapon, belated happy birthday po sa lahat ng ating mga kaibigan, mga mamayan at sa buong bansa, maging sa labas ng ating bansa. Belated happy birthday at belated happy anniversary sa lahat ng mga nagdiwang kahapon ng kanilang anibersaryo. Yan, ang pagbati siyempre mula pa rin dito sa ating himpilang Broad Streamcast Communicator sa pamamagitan pa rin ng yung programang sinusubaybayan, programang Ratsada Balita ni Double J. Masasabi na niyang lingkod ay ayan, din sa mga magdiriwang bukas
Huwag po kayo mag-alala. At sa kabila ng binati ko kayo ng advance, babatiin ko pa rin kayo bukas. Yan. Advance, happy birthday sa lahat ng magdiriwang bukas. At maging sa kanilang mga anibersaryo. Yan. Advance, happy anniversary. Yan po. Masasabi pa rin na inyong lingkod tayo. At dun sa mga nagsasagawa ng kanilang pananghalian ngayon, huwag kakalimutan ng baso ng tubig laging nasa harapan, ha? Importante yan. Alam niyo na kung bakit. Yan po. At syempre, maghahatid pa rin tayo. Maghahatid pa rin tayo ng ating mga mahalagang impormasyon, balita, dito pa rin sa ating programa Radsada Balita ni Double J Chef. Pero bago yan, sa mga nagtatanong, nagtatext po, sabing ganun, Double J, ano bang natin ngayon? Ano bang lagay ng ating panahon? Ayan. Oo nga naman. Hindi mawawala yan Dahil, siyempre, andyan, kailangan natin yan. Anyway, arito po ang ating lagay ng panahon. Ang lagay ng panahon, mainit pa rin. Kaya dito mga nagkukumahog na bumili na ng aircon, sige, okay lang. Wala na problema hanggat hindi pa naman tayo sinisingil ng diretsyan at mag-a-announce na ng pagputol. Makukuha naman sa magandang pakiusapan. Pero ganun pa man yung init, mahirap. Dahil ang dami natin kakaharapin sa heat stroke. Pero ganun pa man, sa ating mga kabayan, kaibigan, at lahat ng ating mamayan na mga lalabas ng kanilang tahanan, huwag pong kalilimutan na magdala ng tubig. Kahit nasa maliit na bote, para maiwasan ng dehydration. Saka panlaban po yan sa heat stroke. Yan ang napaka-importante. Magdala ng tubig, Yan po ang importante. At dako tayo sa lagay ng panahon. At tayo sa Pag-asa, ang lagay ng ating panahon, habagat daw sa katapusan pa ng Mayo o gitna ng Hunyo mararanasan. Ibig sabihin, init pa rin ngayon. At sabi ni, kilala ko to, Lodi. Si Rolly Arsenio, bumatayo. Ay, Lodi, dati kasama ko yan sa yan po ang aming technical director sa technical side. Yan po, si Rolly Arsenio, bumatayo. Doon po sa network ng ating pambansang Pilipinas. Yan po, sa Philippine Broadcasting Service. Ay, Idol, Rolly, magandang mas gwapo ka sa hapon. At sa katapusan pa raw ng Mayo, sa kaligitnaan ng Hunyo, mararamdaman ang epekto ng southwest monsoon o habagat. So, doon palang lalamig, higa nga. Pero ganun pa man, ayan pa kay Philippine Atmospheric, the Physical and Astronomical Service Administration ng Pag-asa, Weather Forecaster Extra Bulkarin, na ito ang kanilang nakikitang pagsisimula pa lamang ng habagat sa darating na buwan ng Hunyo. O kaya yung kahuling araw ng buwan ng Mayo, papasok ang Hunyo dyan pala. Dagdag pa nito na walang anumang sama ng panahon na mararamdaman o nagbabanta sa bansa hanggang sa susunod na 5 araw. At normal lang anya na makaramdam ng pag-ulan at malakas na pagkidlat tuwing hapon. Katulad na nangyari kahapon sa bahagi ng Caloocan, di po ba? Binigla silang lakas ng ulan, kala na bagyo. Yun po ay bahagi ng thunderstorm. Yan. Minsan may ulan sa gabi at sa araw. Pero banda hapon at gabi. Pero ganun pa man, asahan na po yung pag-init, yung mainit na panahon na mararanasan natin mula umaga hanggang hapon. Dahil hanggang ngayon, kahapon po ang pumalo tayo sa 39 Celsius degrees ang ating temperatura kahapon. Ngayon ay medyo okay lang. Pero maya-maya, antay-bayanan po natin yan. At sabi pa ni Lodi, Rolly Arsenio, tayo. Thanks, ingat pre. Mabuhay ka, Lodi. Yun. Para sa'yo, Lodi. At tuloy pa rin ang ating paghatid ng mga balita. At ihatid muna natin ang ulo ng ating mga balita na naganap. Mga balita na naganap po kahapon, kagabi, hanggang kanina, hanggang sa mga sandaling ito. Yan po. Narito ang ulo ng ating mga balita. Okta, nananawagan ng pagpapabakuna ng kalahating populasyon ng NCR. Sa kabila na nagkakabentahan ng islat, Pero gano'n pa man. Mamaya po, atin natin ang balita na yan. Samantala, pag-aaral ng COVID-19 vaccine mixing sa susunod na buwan pa matatapos ayon sa DOST. Pero puspusan talaga ang ginagawang
ika nga pagsasaliksik ng ating DOST. Talagang grabe. DOH, LGUs, dapat magpakalat ng vaccine campaigner. O, tagal na natin pinananawagan yan. Ang kulang kasi ang ating pamahalaan ng mga information drive campaign. Para dyan sa pagpapabakuna. Although marami na nahihikayat sa ngayon. At katunayan, nagkakaroon pa nga ng issue ng bentahan ng islat Kumbaga, ito schedule ko, ito araw ko, bibenta ko sa iba para biro mo, para lang di sa tinatawag na magandang klase raw ng bakuna. Pero mamaya po, may balita tayo sa bagay niya. Pero ang importante yon nga, ang kakulangan ng ating pamahalaan ng pagpapakalat ng information drive campaign. Ano ba talaga ang magiging benepisyo ng bakuna para sa mamamayan? Samantala, pepel daw ng pribado sektor sa laban sa kontra COVID-19, kinilala sa mababang kapulungan ng Kongreso, in short, sa Kamara. Mamaya po, ang buod ng balita na yan kung sino yung mga private sector na yan. Wala naman sa mataas na kapulungan ng Kongreso, Senator Mig Zubiri, nagpapasaklolo na sa IATF sa sumisirit na kaso ng COVID-19 sa Northern Mindanao. Nga naman, Mamaya po, tingnan natin kung anong naging reaksyon itong si Senator Mig Zubiri. At kaugnay sa hindi matapos-tapos na pag-uusap at pagbalangka sa Bayanihan 3, kawalan ng pondo para sa Bayanihan 3, pinuna sa debate. Bakit kasi may Bayanihan 3 pa, may Bayanihan 1 na nga, may Bayanihan 2, may Bayanihan 3 pa. So, pwede naman i-adapt na lang yun na additional lang ng mga resolution na lang, hindi yung ganyan ko. Ewan ko ba. At nakaugnay sa binabanggit natin kanina, yung mga nagbebenta ng kanilang islat. Ito po, ilang alkalde sa Metro Manila, itinangging may kinalalaman sa illegal na bentahan ng COVID-19 vaccination slot. At pero may mga natukoy may mga natukoy po at kung ano yung mga lugar na nandito sa NCR. Pero ganun pa man, ito po. Mamaya atid natin ang buod ng balita na. Ganun pa man, NBI bubuo ng 50-man team para imbestigahan ang pagbebenta ng COVID-19 slot. Ayan po, mga po, atid natin ang buod ng balita na yan. Samantala sa usapin pa rin ng WPS na talagang hindi natin alam kung ano ba ang mga provocation na ginagawa ng bansang China at tayo na may nakikiramdam din at nakikiramdam din ng mga iba't ibang bansa. Oil exploration sa West Philippine Sea ang isagot sa mga hakbang ng bansang China ayon kay Senate President Tito Soto. Mamaya po, hatid natin ang buod ng balita na yan. At kaugnay sa pagmamarakulyo nitong mga komunista, ito po, 85% ng LGU sa bansa, idiniklarang persona non grata ang CPP, NPA, NDF. Ngayon lang nila napansin. At yan po ang ating mga ulo ng mga balita. At syempre, dadako tayo sa buod ng mga balita. Pero bago tayo dumako sa buod ng mga balita, narito po muna po ang oras sa buong bansang Pilipinas. Kung binagang banggit man natin sa bansang Pilipinas, kasi di lang naman po mga mamamayan natin ang nakasubaybay dito. Meron po may mga followers po at taga-subaybay po tayo mula sa bansa Ireland, sa Hawaii, at ating mga OFWs. Kaya nalalaman nila kung ano ng oras po rito. Sa Canada, yan po, sa Japan, dyan po yung ating mga taga-subaybay. Oras po sa buong bansang Pilipinas, ganap ng alas 12:16 ng tanghali, 12:60 na po. Lumipas na yung unang quarter ng oras ng alas 12 hanggang alauna. Kaya mahaba pa oras, mahaba pa tayo magkakasama-sama rito sa ating programa Ratsyada Balita ni Double J.
At narito na po ang mga buod ng ating mga ulo ng balita. Balita, balita, balita. Balita na naganap hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina hanggang sa mga oras na to na balita. Hinigayat ng Okta Research na dapat maturukan na ng COVID-19 vaccine ng mga kalahati ng populasyon ng Metro Manila at 6 na iba pang lugar para agad na makamit ang herd containment. Yan po kasi marami pang medyo may agam-agam na iba nakikiramdam. Anong epekto sa'yo? Okay lang. Gano'n, okay. Kasi baka sa'yo, kasi magandang ang immunity mo, ang immune system mo, kaya hindi, check upin ka naman. Titignan mo ng mga background mo sa, ano ba yung maintenance mo sa ngayon, ano ba yung ininom mo. Gano'n naman, hindi naman basta turok na lang ng turok. Okay, ganyan po na ang halos karamihan ng mga nakausap natin, yung mga nakikiramdam. Ang masakit dyan, baka mamaya kung kailan sa banda huli, saka pa lang dadagsa. Ayan na, katulad na nangyari sa Paranaque, di po ba? At nung nakarang linggo kasi ay pinaliwanag ng ilang eksperto na makakamit ang herd containment kapag ang attack rate ay bumaba ng isa sa 100,000 o katumbas ng 45 hanggang 50% na ang nabakunahan na. Kabilang sa mga lugar na dapat damihan ng pagpapabakuna ang Tuguegarao, Santiago, Cainta, Imus, Baguio at Cebu City. Suggestion pa ng grupo na dapat sundin ang vaccination allocation sa bawat region gaya sa National Capital Region na merong 40 to 45%, Calabarzon na merong 15 to 20%, Central Luzon na merong 10 to 10%, Central Visayas na merong 6% at Western Visaya na merong 4%. Ayan, siguro masusunod yan, kaya lang problema po, medyo na-delay yung ibang mga bakuna na para sa iba't ibang riyon. Ang masakit lang dyan, na-delay na nga, yung iba naman, nandun na, napapabayaan naman na ma-expired, katulad yung nangyari sa bahagi ng Mindanao, di po ba? Mahigit 300 bakuna yon dahil lang di sa brown out, di po ba? Dapat yung mga ganyan pinaghahandaan at sa experience yung nangyari na yan. Sa kabila na yung iba naman, katwiran, ayaw pa nila magpabakuna Kaya yan, may expired talaga yan. Ganun. Kaya nga, dapat nga, nandiyan kayo ang mismong kumukumbinsi. Gamitin nyo mga inyong convincing power, di ba ba? Ayan, happy lunch time kay Josephine Roquero, ang ating top fan dito po sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Hi! Baka di ka pa naglalunch, don't skip your meal. Ayan, sensya na kung wala ako kahapon. That is not my fault. Kasalanan po na network yan. Ayan. Pero ganun pa man, kahit sabi nyo na wala tayo, saglit lang yun, oras lang yun, babalik pa naman tayo sa mga susunod na araw at makakasama nyo pa rin ang inyong lingkod na si Double J dito pa rin sa programang Ratsada Balita ni Double J bilang paghati ng mga mahalagang impormasyon at balita. Anyway, tuloy po ating mga balita. Sa pag-aaral nga ng COVID-19 vaccine, dapat daw yung yung mixing na sinasabi na halimbawa tinurok sa'yo AstraZeneca tapos haluan. Pinag-aaralan ng DOST. So posibleng simulan na ng Department of Science and Technology o DOST sa susunod na buwan ng pag-aaral sa paghahalo ng mga COVID-19 vaccine. Ito ang sinabi ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na kumukuha pa lamang sila ng approval mula sa Food and Drug Administration o FDA at sa Philippine Health Research Ethics Board. Kapag kumpleto na mga dokumento ay masisimula na ang pag-aaral nitong darating na buwan ng Hunyo. Ang nasabing pag-aaral na gagawin ng Philippine Society for Allergy, Asthma and Immunology ay magtatagal na hanggang 18 buwan at ito'y sasalihan ng 1,200 participant. Kapag naaprubahan na ang nasabing paghahalo ng 2 uri ng COVID-19 vaccine ay makakatulong ito lalo na sa kakulangan ng bakuna laban sa COVID-19. Ayan po Nung una sa banda, kung ganyan naman talaga ang ginagawa, sinasaliksik talaga ng ating mga ilang mga eksperto na mga mananaliksik o mga scientist. Tama lang naman yon para sa ganun for the benefit of the people naman. Yung aasa tayo ng aasa sa ibang bansa, di po ba?
Gayong may kakayahan naman ang ating mga kababayan na ika nga only in the Philippines. Kaya at hopefully ay magkaroon ng isang magandang resulta o maging successful po ang isatagawa na pag-aaral ng DOST para dyan. At sa ganun, yung ating mga mamayan, kababayan, hindi maintindihan kung anong gusto. Meron gusto. Maganda raw ang AstraZeneca. Hindi, maganda raw ang Sinovac. China eh. Dapat paggawa ng US o gawa ng gano'n. Hindi magkaintindihan, di po ba? Pero hindi nila naiisip na hindi porket maganda yung klase ng quality ng isang yung efficacy rate noon, hindi naman uubra sa kanila. Yan po yung isa sa mga problema, di po ba? Oo nga, maganda nga. Hindi naman uubra sa iyo eh. Hindi applicable sa immune mo sa immune system mo Dahil may problema, lalo na sa mga senior, di po ba? Dahil masyadong mataas baka kung ano pang, yun ang dapat naintindihan. Kaya nga, dapat po talaga, nagpapalabas ang ating pamahalaan, lalo na po ang Department of Health, naging FDA ng tinatawag na Information Drive Campaign para sa ganun maintindihan, hindi yung nag-aagawan kung anong bakuna ang gustong iturok sa kanila, di ba? Sabi ng aking tapan, Josephine Roquero, good afternoon, Double J. Keep safe, your family, and take care yourself. Bless this day. God bless always. God first. Likewise. Ganun din siya. At tuloy pa rin natin mga balita. Mga balita na naganap. Hindi lamang po kahapon, kanina, hanggang sa mga sandaling itong mga balita. Oras sa buong bansang Pilipinas. Ganap na pong alas 12:23 ng tanghali. Yan po. At tuloy lang po ating mga balita. At yung binabanggit po natin kanina, yung DOH tsaka LGU. Dapat na magpakalat ng vaccine campaigner. O, kita nyo na. Ang tagal-tagal na yan di po ba? Kumbaga, mas nauuna pa rito sa atin na lagi na lang natin ina-announce, lagi natin nagpapaalala sa kanila. Sabi nga, ako po kasi naniniwala sa kasabihan na ang taong gamot sa mga taong nakakalimot, paalala. Yan, kaya nga pinapaalala natin sa kanila. Kaya nga meron tuloy mula sa mababang kapulungan ng Kongreso hanggang sa Senado na minsan may nagpapahapyaw, ba't na lang ganito, ba't na lang, di po ba? Anyway, ito po, nakukulangan pa si House Committee on Health Chairperson Helen Tan sa kampanya ng gobyerno para sa COVID-19 vaccination program. Paliwanag ng kongresista, hindi ganon ka-intensify ang information drive na dinadaan lang din sa social media at poster. Git ni Tan na isang doktor, kailangan personal na may paliwanag sa mga tao ang kahalagahan ng pagpapabakuna para mas maintindihan at maengganyo silang tumanggap ng COVID-19 vaccine. Tama. Kadalasan kasi anyang may tanong ang mga tao na hindi naman masasagot sa social media o poster dahil kailangan may interaction. Kaya naman ang rekomendasyon nito, maglagay rin ng vaccine campaigner na pupunta sa mga tao. Tama, gumawa na isang task force na ganyan. At every, di po ba, bawa, 2 task force para sa NCR at the other region. Ganyan. Yeah. Naniniwala ang mambabatas na makakatulong edukasyon o sapat na kaalaman sa bakuna para tumaas ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa vaccination, anuman ang brand o tatak ng COVID-19 vaccine na ibibigay sa kanila. Yan ang importante po. Ayan. Dapat information drive campaign at the same time tayo naman di tayo nagkukulang. Alam naman natin na kung ano yung nagiging reaksyon ng ating mga mamamayan. May mga nagsasabi nga po na bakit ganun, Double J? Bakit hindi nila sabihin na bakit ang kailangan ganito ituturok na paliwanag naman ako. Based naman doon sa press release na nilabas ng DOH. Alam niyo po kasi kung halimbawa nga Sinovac, yan lang po ang karapat-dapat sa inyo kasi nasa pag-aaral po yan. Nasa alam po ng mga doktor ko. Ano yun? Una-una, hindi naman po lahat na ganun Kumbaga, bago kayo turukan, check upin muna kayo. Titignan muna ang mga history nyo. History po sa inyong naging hospitalization, kailan kayo galing sa hospital, ano naging sakit nyo, kailan po. Hindi naman basta-basta na lang na para sa senior. Lahat ng senior gano'n, hindi naman. At katulad ng sinasabi, mataas ang efficacy rate at hindi pwede sa senior.
Depende po yan. Kaya nasa kanilang pag-aaral at nasa kanilang kamay kung karapat dapat na iturok sa'yo o hindi. Yan po ang mga kakulangan ng ating particular na po ang Department of Health. Yan, di ba? Kaya tama naman yung hinihiling natin mga mambabatas. Ang laki pa rin ang lapses nila para sa hindi basta ba dumating ang bakuna, yan ang bakuna. Eh, hindi, sasabihin naman, ay, yan na, may bakuna, papaturok na ako. Hindi po pwede sa inyo ito. Ayan, may pinipili. Ganyan ang mga, alam mo naman mga tao, only in the Philippines, di ba ba? Ako. Kaya, yan ang problema na kakulangan ng ating pamahalaan. Hindi maglabas ng magandang impormasyon at hindi, tama, nasabi nila na, hindi lamang para sa poster. Kasi may tanong yun. Kaya dapat talaga nagkakaroon ng interaction. Yan po. Yan. Kaya ano ba naman yung mag-train ka ng mga ilang tao na para sila yung lalabas at magpapaliwanag sa tao. At hindi naman pilitan. Kung ayaw nyo po, walang problema. Kung gusto nyo, hintayin nyo na kung kailan nyo magustuhan. Kaya lang baka dumating yung time na hindi na kayo kasama dun sa category, maghihintay kayo. Baka mag-aangal. Bakit ganun? Dapat kasama ako sa category. Ba't di po kayo nagparehistro? Kasi hindi ko alam kung anong bakunang dapat sa akin Wala naman nagsabi na ganito pala. Ay, nako. Lahat na lang iniaso. Gano'n. Pamantalang pwede mo naman gawin na pumunta ka sa barangay. Papabakuna ako. Andyan yung lista. Sige, lista na natin. Pagdating naman doon sa vaccination center, di ka naman, vaccination site, hindi ka naman basta tuturukan hanggat di ka pa nag-check up, hindi nakikita ang medical background mo. Ganun po yan. Hindi na yung basta-basta parang saksak dito, saksak doon. Hindi naman. Ayan. Ayan lang talaga naging problema ng ating pamahalaan. At tanggapin natin ang katotohanan. At tuloy pa rin ating mga buod na balita. Ito yung sinasabi naman ng isang mambabatas na yung naging papel ng kamera, ng mga pribado, no? Laban sa COVID. Sabagay, meron talagang mga private community o may private sector na talagang gumawa ng paraan kung ano ba, nag-provide ng para sa bakuna or whatever, ganito po. Kinilala ni San Jose del Monte City, Bulacan, Representative Brida Robes ang papel na ginagampanan ng pribadong sektor sa laban ng bansa sa COVID-19 pandemic. At sa kanyang privilege speech sa session ng Kamara, sinabi ni Robes na steering chairperson ng House Committee on People's Participation na ngayong panahon ng krisis, hindi kayang magawa lahat ng gobyerno na harapin ang krisis. Sa isang banda, totoo naman yun kailangan lang talaga tulong-tulong. Tama naman yung nangyari no na nagsimula sa mga LGUs na nag-provide na rin sila ng fund nila para pambili ng bakuna, di po ba? Para naman sa constituent niya, ganon. Kaya may iwasan sa mga mamamayan na bakit kami hindi pa rin samantala may binili naman ng atin. Ang problema, hindi naman din nag-ipapaliwanag ng kanilang mga sa mga LGUs leader na wait lang kayo kasi yung atin wala pa. Ngayon, kung kasama naman kayo sa kayo na muna. Sige, para at least makabawat tayo dahil para magamit nyo na yung bakuna nyo. Kasi minsan talaga, hindi maialis sa mga mamamayan na. Hindi, wag na lang. Tayin ko na lang yung sa atin. Yung, meron naman pre-budget. Mga ganyan Yan po yung samantalang ando na. Abot kamay na, pwede na. Di po ba? Ang problema, ayaw niya. Bakit? Kasi hindi niya alam kung anong Yun po talaga. Paikot-ikutin, paulit-ulitin natin pag-usapan itong bagay na to, iisa lang ang naging problema. Hindi na ibigay, na ilabas, o hindi naglabas ang pamahalaan ng information drive campaign para sa pagpapabakuna. Hindi yung basta, ayan na ang bakuna, hindi ganun po. Pero sabi ni Delia Tenorio Balmores from Dublin, Ireland, yan po yung sinasabi ko sa inyo, kaya pag nag-a-announce ako ng balita, ng oras sa ating bansang Pilipinas dahil nandun po sila para alam nila yung oras natin dito. Di ba? Sabi na, good afternoon! At sir, sa lahat ng nanonood, as my sisterly advice, please respect social distancing and keep everyone safe. Watching from St. Michael Hospital, Dublin, Ireland. Naku, thank you so much, Miss Delia. After all, hindi ka nagkukulang. Ayan ang sinasabi natin lagi Tulong-tulong tayo sa pagpapaalala sa ating mga mamamayan na matitigas talaga ang ulo na akala nila parang ang tibay-tibay nila, di po ba?
Pero ako, pag nagsasalita ako. Anyway, thank you, Miss Delia Tenorio Balmores from Dublin, Ireland. At siya sa mga kababayan natin. Ayan, yung kanyang pakiusap na please, isa sa mga preventive talaga para hindi ka makaiwas ka sa kinakalaban natin. Pero lalo na social distancing. Pwede naman na kahit malayo, magkawayan na ganyan eh. Di ba ba? Yung mga nag-aaral na nga ng sign language. Eh. Ganyan po. Pero ganun pa man, wag natin baliwalain. Wag na lang natin sabihin na basta, wala akong pakialam dyan. Hindi ako, natiga sa ulo niya. Wag po. Ako hindi ako nagsasawa. Sa araw-araw, nakita. Ganyan. At kita niya na ako paulit-ulit. Minsan naman sumusunod naman at parang nahihiya sa sarili niya. Kasi ang salita ko, sige, kung ayaw mo, hindi na naman pilitan dito eh. Kaya lang, naalala ko yung pamilya mo. Pag uwi mo ng bahay, hindi mo alam, may career ka na pala. Hindi matibay ako Huwag mo sabihin yan. Saka natin sabihin yan. Saka mo sabihin yan pag dumating na yung panahon na. Dahil ang pagsisisa, sandaan mo na. Rahul Yan. Ganun lang naman. Iba naman sasabihin natin. Bakit ba nakikialam ka? Hindi kita pinakikialaman. Papaalala lang, ikaw naman, no? Kasi sabi, bagay, marami kang pera. Pag nahuli ka, di mumulta ka. Di, okay lang yun. Sige, kaya lang, sayang. Imbis na, di ba? Ay, ganun eh. Ewan ko lang kung hindi pa tumalab yung mga ganong klase ng paalala natin sa ating mga mamayan. Pero ganun pa man, hiling natin sa ating pamahalaan. Diyan po para sa mga patuloy na lumalabag at matitigas ang ulo, lalo na yung mga third-timer. Isa po ang paraan natin para makatulong yan sa ating paglaban sa pandemic na to, lecheng pandemic na to. Lahat po yan, ipunin. Yung mga third offense na po, puro talagang pangatlo na yan eh. First offense, okay lang. Second offense, pakinggan natin ang paliwanag. Third offense, wala nang paliwanag. Pangatlo na yan eh. Dalhin sila sa West Philippine Sea para magbantay doon. At least doon, kahit di sila mag-face mask, yun ang gusto nila eh, di ba? Maging malaya eh. Dalhin sila ron, ang laki pa ng pakinabang nila. Nakakapagbantay sila sa ating sa West Philippine Sea, di po ba? Yan ang panawagan ko sa ating pamahalaan. Yan po. At ito po, yung sinasabi nga na kinikilala, itong ating mga pribadong sektor, dahil doon sa yung may mga pagkakataon na hindi kayang gampanan ng ating pamahalaan, kaya naman, kaya lang may pagkakataon na minsan kinukulang kaya yan. Kaya crucial anya ang pagtulong ng pribadong sektor sa pamahalaan upang marisolba ang krisis, pangkalusugan at makarecover ang ekonomiya ng ating bansa. Ginit pa ni Representative Robes na alam ng lahat na bakuna ang solusyon upang marisolba ang pandemya at dito muling pumasok ang pribadong sektor kung saan nung nakalipas na taon ay nag-ambaga ng mahigit na 1,000 kumpanya para sa 6.5 milyong bakuna. At ngayon naman, muling naglungsad ang private sector ng isang programa upang masiguro na ang bawat Pilipino ay mapapabakunahan at recently more than 100 top private companies came together to unveil the Ingat Angat Bakuna sa Lahat program that is aimed at helping the government achieve herd immunity through vaccination. Naging pahayag pa ni Representative Robert. At kabilang sa Ingat Angat Bakuna sa Lahat, ang mga nangungunang kumpanya sa retail trade, fast food chain, hospital, at iba pang medical establishment, food manufacturing, at mga media outlet. Yan po yung mga nagko-combine. Hindi na pinalanganan. Baka sabihin po nila, PR lang yan. Wala pong pinangalanan dito. Kaya po sinasabi lang natin dito, mga kumpanya na retail trade. Sila po yung fast food chain, hospital, at iba pang medical establishment, food manufacturing, at mga media outlet. Malinaw po yan. Kaugnay nito, nananawagan ng kongresista sa publiko na makiisa laban sa kontra COVID-19 sa pamamagitan ng pagpapabakuna dahil ito lang po ang tanging solusyon upang umandar muli ang ating ekonomiya at makabalik tayo sa normal na buhay ang naging pahayag pa sa sesyon sa Kamara ni Representative Robert. Yan po. At saludo ako sa iyo, Congresswoman Robert. At binibigyan pansin yung mga ganyang bagay na hindi naman nabibigyan ng pansin na iba na katwiran. Diyan mo sila, ganun, parang ganun. Dapat bigyan natin ng at least, yung kanilang effort na ginagawa sa ganyang klase, bagay po, di ba? At speaking pa rin po sa ating binabalita na bakuna at COVID pa rin, kaya kailangan malaman yung mga nangyayari.
At ito hindi yung mga regular na nangyayari, naku ilan na yung tinamaan sa ating bansa, hindi yung mga sidelights po na ating ihahatid sa inyo na meron palang ganito, na katulad na meron palang nagbibigay ng mga kanilang mga opinion at nananawagan. Lalo na po doon sa tinatawag na dapat talaga magpalabas ang ating mga pamahalaan ng tinatawag na information right campaign. Sabi nga na iba hindi na kailangan, kita mo, nagkakabentahan na nga ng tilat ng allegation pa lang yun So pare, sa ngayon wala pa pong may tukoy na sila pero wala pa pong nahuhuli. So bantayin natin naman ang resulta na isasagawa ng ating mga kapulisan at maging na pumasok na rin ang National Bureau of Investigation kaugnay sa issue na yan dahil hindi po basta-basta yan na magkaroon ng ganyang issue na binibenta yung slot na na alam nang may dahil alam naman natin na hindi ka naman basta mababakunahan kung wala ka sa list at kung hindi ka nakarehistro. Di po ba? O ngayon, paano mo makakakot sa bahay nyo isa rin na siya po yung palit muna sa akin na gano'n. Hindi po. Hindi po gano'n kasimple. Pero gano'n pa man, malaman din natin yan kung ano magiging resulta. At una po, ihahatid ko pa rin po sa inyo kung ano magiging resulta ng tatagawa ng NBI at maging sa patuloy na pag-track ng ating kapulisan. Samantala, ang ating senador, Mig Zubiri, humingi na ng saklolo sa IATF. At umaapila na si Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri sa Interagency Task Force o IATF na umaksyon para makontrol ang pagdami ng bilang ng COVID-19 cases sa Northern Mindanao. Naalarma na si Zubiri dahil sa 300% ang pagtaas ng bilang ng kaso sa Lanao del Norte, 2 linggo nakalipas at anya sa Cagayan de Oro City naman, mula sa mahigit na 100 kaso ng Marso ay lumobo ito sa 962 nitong nakalipas na mga araw. Binanggit pa niya sa Bukidnon, yan po yung baluarte ng ating senador Bukidnon narating ko po yan At dyan po, binanggit niya na sa Bukidnon ay nahihirapan na ang medical frontliner sa pagdami na nagtataglay ng nakakamatay na sakit. Our hospital are already filling up. I know that Bukidnon Provincial Medical Hospital is full along with some of private hospital and Northern Mindanao Medical Center has already raised the status to code red with 50% of the operating capacity taken up by COVID cases, sabi pa ng Tubong Bukidnon na senador. Suggestion niya, maaaring makatulong ang pagbabago sa quarantine classification, gayon din ang localized lockdown sa mga lugar na grabe ang pagtaas ng bilang ng nasabing kaso ng COVID-19. We might also need to reinstitute the negative COVID-19 test requirement for inbound traveler. I hope the IATF can assess the situation and enforce the necessary measures as quickly as possible. We must act now before it gets out of hand. Sabi pa ng senador. Bago pa maging hulian lahat. Parang nasabi lang, sige, wala pa naman Tama nga naman yun. Kailangan maagapan. May kasabihan tayo na, daig ng maagap ang masipag. Kaya, agapan lang po. Kasi, ganun din Hindi naman lahat ng ating mga medical frontliner, ating mga medical doctor, health workers, ay mga robot. Paulit-ulit ko pa sinasabi. Lalo na sa ating mga kababayan na sobrang tigas ang ulo. Hindi po sila robot. Baka dumating yung panahon na doon sa mga matitigas sa ulo, tinamaan biglang pagdating sa ospital, mag-asikaso sa kanya, magre-reklamo ka. At tigas ang ulo mo pasensya ka na. Hindi naman natin pwede i-place yan yung mga yan May mga inaasikaso sila na first come, first serve. Maghintay ka. Parang gano'n. Saka mo masisisi sarili mo. Ako Ayan. Ang bigat sa utak, sa isipan ng bawat mamamayan na tinatamaan ng gano'n ang kinalalagyan na laban doktor, laban kaya po, paalala ko lang sa ating mga mamamayan, please, sumunod na lang tayo sa mga pinatutupad na health protocol para sa gano'n hindi natin danasin yung dinadanas ng ating mga ilang kababayan. Ako, buhay na nasaksihan ko po. Halos inaabot ng 4 na oras bago ka mabigyan ng proper attention. Dahil hindi pwedeng unahin ka ng ganun lang. Ano yung titignan ng mo? Titignan lang ganyan. Pero sabihin mo, Kasi una-una, wala na space. Pangalawa, may mga priority na dapat unahin. Dahil may timetable sila na sinusunod.
Ikaw, kararating mo lang, hindi ka naman VIP para unahin ka. Huwag mo sabihin na, hindi, may sakit din ako eh. Dapat, hindi ka. Para hindi po tamaan ng ganyan at hindi danasin ng ating mga kababayan ng mga ganyan, lalo na mga matitigas sa ulo, sumunod na lang kayo. Para din naman po sa inyo yan eh. At para na rin sa pamilya. Kung may pamilya ka man. Diba? Yan lang. At tuloy pa rin natin yung mga balita. Anyway, sa ating pa mga ating mga taga-subaybay na sobra ko pong hinahangaan niya mga yan at talagang sinusundan, pinakikinggan, pinanonood nila ang ating mga inihahatid ng mga impormasyon at balita. Kaya kayo po ang boss ko. Ako ang fans nyo. At ginagawa ko mga bagay nito, hindi lamang para sa kung kanino man, kundi para sa atin lahat. Lalo na po sa inyo mga taga-subaybay ko. Kaya welcome po kayo na magbigay ng inyong opinion, magbigay ng inyong mga komento, kaugnay dito sa ating mga inihahatid na balita at pinag-uusapan at tinatalakay. Welcome po kayo. Ganun pa man, welcome din po kayo na magbigay ng inyong kuro-kuro. At higit sa lahat, welcome kayo na may panawagan kayo, meron kayong pananawagan, welcome po. Meron kayong babatiin at pagbati, welcome po dito sa ating programa Ratsyada Balita ni Double J. At tanggap po ng inyong lingkod, ano man ang inyong mga opinion, ano man ang inyong suggestion, at ano man ang inyong mga komento, welcome po dito sa ating programa Ratsyada Balita ni Double J. Tuloy po ating mga balita. At speaking of sa bayanihan, kung yung matatanda, nagkaroon ng bayanihan 1, bayanihan 2, tapos ito, bayanihan 3 na sinutusog hanggang ngayon. At may reservation si House Deputy Speaker at Davao City Representative Isidro Ungab sa pagpasa sa panukalang bayanihan 3 na nangangailangan ng 400.6 billion na pondo. Kita nyo na. Saan ano kukunin yan? Samantala may bayanihan 1, bayanihan 2, dapat muna, sinek muna, inimbestigahan muna, ano ba nangyari dyan? Bakit kailangan mag-create pa ng bayanihan 3? Dahil nagdagdag na mga para sa attachment at gagamitin at samantala pwede na lang ang bayanihan 1 o bayanihan. Ito na lang, dagdag na lang natin, hindi na kailangan bumili pa ng hindi yung panibago. Hindi natin maintindihan kung anong gustong rito ng hindi pa rin magkasundo sa Kamara sa mababang kapulungan ng Kongreso, di ba? Ayan, katulad niya, sinabi nga ni Davao City Representative Isidro Ungab sa pagpasara ng panukalang bayanihan 3, may reservation pa. Ayon kay Ungab, walang malinaw na commitment ang Department of Budget and Management, Department of Finance, gayon din ang Bureau of Treasury para mapondohan ng panukala at mabigyan ng Certificate of Fund Availability. Nakasaadaan niya sa batas na kailangan ng Certificate of Fund Availability dahil kung wala ito, ay walang paghuhugutan para mapondohan ang nasabing panukala. Paliwanag nito, hanggat walang mapagkukunan ng pondo, hindi makakarating sa mga Pilipino ang kinakailangang ayuda. Nilinaw naman ni Ungab na hindi siya tutol sa Lifeline Package at sa katunayan ay handa siyang bumoto ng pabor dito, pero nag-aalala lang daw siya na hindi ito maisasakatuparan dahil sa kawalan ng Certificate of Fund Availability, kaya gusto niyang masiguro na mapondohan niya ang bayanihan. Yan pa. Ang tanong, saan kukunin ang pondo niyan? Samantalang may pondo naman dati ang bayanihan 1, bayanihan 2, di po ba? Ba't hindi na lang muna resolbahin yun at dagdagan na lang para sa ganoon, hindi sa ganitong sitwasyon na panibago na naman. Kailangan kasi nakabatas, parang gano'n. Paano masisertipikahan ng Pangulong Duterte yung ganyan kung hindi pa magkaintindihan, di po ba? Samantalang tuloy naman ang araw-araw na nagiging pakikipaglaban natin sa COVID na yan. Anyway, yan, tabayanan pa rin natin ang mga susunod na kaganapan dyan sa tagal na yan, bayanihan rin na yan. At dapat i-reinstate na lang yung bayanihan 2. At doon na lang kung ano bang kakulangan, dagdagan na may inadapt dito sa bayanihan rin na dapat ganitong gagawin. I-blagay na lang doon. Tapos din saka kung paano magamit pa yung budget ba doon dati pa. Di po ba? Meron pa yung budget doon. Para dadagdagan na lang.
At isa binabanggit po natin kanina, mga kaibigan, kababayan, ka-BSCC, na speaking of bakuna na may binibenta lahat, ito. Ganun pa man, ilang alkalde raw, itananggi ng ilang mga alkalde sa Metro Manila na may kinalaman sila sa illegal na bentahan ng COVID-19 vaccination slot. Sinabi ni Mandaluyong Mayor Menji Abalos, isa yan po sa napangalanan yung Mandaluyong. Sinabi ni Mandaluyong Mayor Menji Abalos na imposible na maibebenta ng mga vaccination slot dahil pinatutupad nila ang registration system. Correct. Kailangan niya na magpa-appointment muna bago tuluyang maturukan ng bakuna. Tiniyak din ni San Juan Mayor Francis Zamora na walang bentahan ng vaccine slot sa kanilang nasasakupang lungsod. Kumpiyansa naman si Parañaque City Mayor Edwin Olivares na siya rin chairman ng Metro Manila Council sa isinasagawang investigasyon ng NBI sa nasabing usapin. Nauna nang nakilala ng PNP ang mga nasa likod ng bentahan ng vaccination slot noong ito ay kumalat sa social media. Tapos talaga nagsimula yan sa social media. Tapos biglang sabihin na natin na black propaganda. Gagawa naman sila ng black propaganda para sirain ang isipan ng mamamayan. Diba? Nakakagulo lang. Una-una, paano mo naman magagamit yun? Kung ang nakalagay ng pangalan doon yung nagbenta. Sige nga. Hindi po kayo nakalista rito. Hindi po sa akin na po yan, ibinigay niya na sa akin. Hindi po pwede yung ganun. Hindi po pwede. Kailangan po natin dito kayo nasa master list po. Yan. Unless na lang, mangyayari yun kung may kakutsaba dun sa mga nagaan. Paano ba isang doktor na magbabakuna na ng gano'n? Kasi hindi na nila alam kung ano pwede mangyari. Di ba ba? Antayin na rin natin kung ano magiging resulta ng sinasagawa ng NBI. Pero gano'n pa man, 50 cybercrime expert ng National Bureau of Investigation o NBI nagtutulong-tulong sa pag-iimbestiga sa nabunyag na bentahan ng COVID-19 vaccine sa Mandaluyong City. Kasi dito, ng paglapit ni na Mayor ni Metro Manila Development Authority MMD Chairman Benner Abalos at Mandaluyong City Mayor Menji Abalos kay NBI Officer in Charge Eric Distor. Bukod sa 50 tauhan ng NBI Cybercrime Division, iimbestigahan din ng Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group o PNP-CIDG ang bakuna for sale na nagpaulat maging sa mga lungsod ng San Juan at Parañaque. Yan po yung mga natukoy, At sinabi pa ni Abalos na ito raw po ay isang kapag may mga lokal na opisyal na lalabas na sangkot sa modus, maharap sila sa estapa, bribery, bukod pa sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan po. Yan yung mga kakaharapin, Dagdag pa ng opisyal na pananagutin din sa batas sa mga bumili ng mga bakuna na pag-aari ng pamahalaan. Una nang natasan ni Justice Secretary Menardo Guevara NBI na masusyong imbestigahan ang pagbebenta ng vaccine slot. Sa bahagi naman ni Mayor Abalos, sinabi nito na handa ang kanyang mga opisyal at kawani sa City Health Department na maimbestigahan. Ayan. Sa isang banda, paano naman kasi na basta makagawa lang ng isang issue po, wala pa nga lumulutang Wala pa pong lumulutang na magja-justify na ako, nakabili ako. Yan. Ako, binibentahan ako. Sabihin na natin, binibentahan. Wala pa pong nagja-justify. Wala pa nagsasabi na lumulutang na isang isang mamamaya na, meron po, nag-alokta ka na gano'n. Madaling gumawa ng mga issue na tinatawag na fake issue pagdating sa social media. Kaya paminsan-minsan, siguraduhin muna po natin. Minsan, ang ganda talaga ng nilalaman pag binigay. Pero check nyo po, yung profile, o saan ang galing, origin. Wala. Alabas na bogus din po. Ang galing lang nilang gumawa ng mga black propaganda na para guluhin, lituhin, at sirain ang isipan ng ating mga kababayan dahil sa mga ganyan. Kaya mas madaling naniniwala iba. Sabihin natin na, hindi sinabi, doon, nabasa ko Kaya minsan, ako po pag kami nagtatanong sa akin ng ganyan, para bang, sa palagay nyo, ganun kasimple? Kasi sinabi, ganun daw pwede ikaw, kaya mo? Hindi pala Ganito,
bago kayo maniwala agad sa ganyan, alamin nyo muna po. Tignan nyo origin, pwede kayo mag-explore, alam nyo saan ang galing, sino nga. Pero, check nyo, kung talagang lihiti mo yung kanyang account, dyan po sa social media na yan. Ganyan. Kasi, minsan, magugulo lang kayo. Papalabas na ganyan. Ang tanong, kasi nilabas daw, galing daw, meron doon, may tinutukoy doon. Oo nga, may tinukoy doon. Ang tinukoy doon, siyang ahensya ng pamahalaan. Ang tanong, sumagot ba sila? Naiparating na ba sa kanila? Naiparating na sa kanila. Ngayon, sumagot na sila. Nakita niyo yung sagot? Hindi pa nga yun. Sige, ito pupuntahan niyo. Matuto kayo mag-explore. Halimbawa, ang tinukoy po dyan, Department of Health. Sa Department of Health, may pinaprubahan na ganyan. Punta kayo sa website ng Department of Health. Pwede kayo magtanong doon. Pwede kayo mag-ano. Kaya, bago kayo maniniwala, bigyan nyo muna ng konting respeto ang sarili nyo. Na, para bang, tingin nyo, kasi ang dating sa inyo, kapanipaniwala eh. Wow. Pero napaka-imposible mangyari. Dapat po ganyan. Hindi yung basta copy, share. Kaya nangyari, share, kaya lumalala. Kaya po. At tuloy pa rin natin mga balita. Meron lang po may nalalabing 8 minuto sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, tuloy pa rin po ating mga balita. Di sa mga nananghalian, tuloy pa rin inyong pananghalian. Makita ko kayong busog. Ganyan ako laki. Makita ko kayong busog-busog na rin po inyong lingkod. Thank you. At sa usapin na ng West Philippine Sea, nagsalita na rin ang Senate President. Hinikayat ni Senate President Vicente Tito Soto III ang mga opisyal ng gobyerno na ikonsidera ang oil exploration sa bahagi ng exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Ito anya magandang alternatibo sa mga ginagawang hakbang ng bansang China at para hindi naman mabaliwala ang panalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling. The public discourse over the WPS boils down to the one thing. While the United Nations ruled in our favor, the ruling cannot be put in force because of the absence of an international body that would enforce it, but we can use this arbitral victory to our advantage, sabi pa ni Senator Tito Soto. Git niya, hindi naman maaaring pagbawalan ng China ang gagawing exploration ng Pilipinas sa pinag-aagawang bahagi ng WPS. Hindi naman tayo pwedeng pagbawalan ng China kung gusto nating i-explore ang natural and mineral resource sa ating sa WPS. Atin ito. Pag mamay-ari natin yon, kung interesado ng China, pwede naman silang maging joint partner natin, pero 60-40 ang hatian dahil tayo ang may-ari ng area. Dagdag paliwanag pa nito sa kanyang panukala. Panawagan din nga ay isang tabi na yung mga pagkakaiba ng mga paniniwalang political at dapat ay sama-samang kumilos para mapakinabangan ang panalo ng Pilipinas laban sa China sa naging UN ruling. Sa banda tama po, dapat na gano'n hindi yung babanata ng pamahalaan, ng ibang dating admin, mga ganyan. Ang tanong, sila ba may ginawa? Sasabihin, bago sila, di sa mga nauna, may ginawa na rin ba? Di ba ba? Bago ka bumato ng isang putik, tignan mo muna yung mukha mo. Baka mamaya mas maraming putik eh. Yun eh. Di ba ba? Ako wala po akong inaano rito eh. Hindi tignan ko rito. Bakit kailangan kayo magbatuhan ng ganyan mga... May nagawa ka ba? Dapat tumulong. Yan. Baka mamaya bigla magkaroon ng nag-declare ng gera eh. Hanapin kita, hindi kita makita. Ang galing mong tapang magsasalita, ang tapang magbitaw ng mga salita na mga ganito na parang feeling niya nakakatanggap ng matek lang. Galing, tama sinabi mo, ganito, tama yan. Pero tanong, pagka nagkagera ba, nandiyan ka? Baka nagdideclare pa ng gera, lumilipad ka na. Peking sa ating Bureau of Immigration. Huwag natin basta palabasin ng ating mga kapwa Pilipino just in case dumating yung panahon na bigla. Huwag naman sana, pero kung biglang, kasi lumalabas na iwanan tayo sa area ng mga yan eh. Galing lang pala sa daldal, pero wala palang tapang na itinatago. Tapang lang dumaldal na po. Anyway, ito po.
At kaugnay pa rin to sa may kinalalaman dito sa ating kinakaharap kung bakit ayaw buwagin ang NTF-ELCAC. Ito po, at dineklara ang persona ng grata ang Communist Party of the Philippines, New People Army, National Democratic Front ng 84% ng 1,715 na probinsya, lungsod at munisipalidad sa buong bansa. Ito ay ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG. Sa isang virtual press conference, sinabi ni DILG Undersecretary at NTF-ELCAC spokesperson Jonathan Malaya na sa kabuang 1,436 LGUs ang nagpasa ng resolution para kondinahin ang kalupitan ng CPP, NPA, NDF. Nasa 279 LGUs naman ang nasa bahagi ng deliberasyon sa kanilang provincial, city at municipal council. The resolution of LGUs are solid proof of the condemnation of the CTG, and the resolution bear the false claim of the communist terrorists that they are supported by the people. Pahayag pa ni Yusek Malaya. Isa itong mensahe sa mga CTG na tigilan nyo na inyong pagkukunwari na kayo para sa bayan. Hindi totoong kayo ang boses ng mamamayan. Hindi totoong gusto o kailangan kayo ng mamamayan. Buwelta pa nito. Sa 17 riyon, 6 ang umabot na sa 100% ang declaration ng persona non grata laban sa CPP, NPA, NDF. Kabilang dito ang Central Luzon, Mimaropa, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargent at Cordillera Administrative Region. 4 namang riyon ang malapit ng umabot sa absolute declaration ng persona non grata kasama ang Ilocos Region na merong 99%, Cagayan Valley na merong 98%, Calabarzon na merong 94% at Northern Mindanao na merong 95%. Sa bahagi naman ng National Capital Region, siyam sa 16 na lungsod at isang munisipalidad ang nagdeklara na sa CPP, NPA, NDF na persona non grata, kabilang dito ang Caloocan, Las Piñas, Mandaluyong, Muntinlupa, Navotas, Pasig, Quezon, San Juan at Valenzuela. Ayan po at yung pinakahuling mga latest update natin kaugnay dyan sa ang status ng ating mga mamayang komunidad kaugnay sa sinasagawa ng makakaliwa. At dahil meron po tayo nalalabing 2 minuto, kaya ito po, ganun pa man, ang una ko lang binabati at magpapasalamat sa ating mga taga-subaybay sa pangungulangan ng ating top na si Miss Josephine Riquero at kay Delia Balmores, Tenorio Balmores mula naman sa bansang Ireland, ang ating kababayan na nasa Dublin, Ireland, ang nagpapaalala pa rin na sana sundin na lang daw ang social distancing. Respetuhin naman natin ang mga pinaiiral na ika nga para sa kapakanan ng lahat. At ganoon na rin kay Lodi, kay Rolly Arsenio Bumatayo, dati ko pong kasama yan sa Philippine Broadcasting Service. At kay Miss Angel, si Angelica pa, na yan natin naging, sila po yung mga nagbigay ng comment. And at the rest, na hindi na po nagbigay ng comment dahil bumabati, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At bukas, magkarinigan, magkapanooran pa rin tayo at magpalitan ng ating mga komento at opinyon dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, ang laging iniiwan sa inyo ng inyong lingkod, kataga, God is always on our side. Wala siya sa harapan at lalong wala po siya sa ating likuran. Lagi siyang nasa tabi natin. Tandaan po niya. Kung ano man yung problema ng ating kinakaharap, nandyan lang yan nakikiramdaman. Kung kaya rin lang naman natin, huwag na natin idulog sa ating Panginoon. At matutuwa pa yan dahil kinakaya natin. Ganyan nila tayo. Diyan tayo sinusubukan ng ating Panginoon. Kung dumating yung talagang hopeless ka na, huwag ka na magkatubili. Don't hesitate to call our Lord. Nandyan siya. At alam niya kung anong gagawin sa atin. Kaya po din sa ating mga matitigas ang ulo, darating ang araw, lalambot din ang ulo nyo. At siyempre, muli po, bukas, araw ng Merkules, dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, ito po, hindi ako nagpapaalam para mawala, kundi ngayon lang oras na to. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J
sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.